Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang iyong ina at mga kapatid. Pinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat ng nanonood sa atin sa ating mga social media platform. Matagal na tayong nagsisimba, matagal na tayong nakakakilala sa Diyos. Ako rin, tinatanong ko at nagtanong din ako, yes, kilala ko ang Diyos, may debosyon ako, may ugnayan ako sa Panginoon. Matagal na rin kayo nagsisimba, nagnonobena, nagdidebosyon. May ugnayan kayo sa Diyos. May ugnayan tayong lahat sa Diyos. Ang tanong sa pagninilay natin ay kung gaano kalalim na ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Paano mo malalaman? Oo, sinasabi mo minsan, hindi ka nakakalimot, kahit hindi ka nagsisimba, hindi ka nakakalimot, meron ka pa rin Diyos, naniniwala ka pa rin sa Diyos. Ang tanong, gaano na kalalim ang ugnayan natin sa Diyos? Maging sa sarili ko, tinatanong ko yan. Sa mga pagninilay, tinatanong ko yan sa sarili ko. Gaano na ba ang ugnayan ko sa Diyos? Nagsisimba kayo? May ugnayan sa Diyos. Naniniwala kayo sa Nazareno? May ugnayan kayo sa Diyos. Gaano kalalim ang ugnayan natin sa Diyos? Paano natin malalaman na malalim na ang ugnayan natin sa Diyos? Kung titignan mo yung katabi mo, ano nakikita mo? Tingnan nyo yung katabi nyo. Ano nakikita nyo? Baka sabihin nyo, inaantok. Ano nakikita nyo sa katabi nyo? Mukhang gutom. Ano nakikita nyo sa katabi nyo? Di pa nag-aalmusal. Ano nakikita mo sa katabi mo? Pag sinagot natin na ang nakikita natin sa katabi natin ay bilang isang kapatid, when you look on your sides and you found out na yung mga katabi natin, kasama natin, kaharap ko, ay tinuturing mong kapatid, doon mo masasabing malalim na ang ugnayan mo sa Diyos. Pero kapag tumitingin ka sa ibang tao, at ang nasasabi mo pa rin, ibang tao, hindi ko kadugo, kami-kami lang, medyo mababaw pa
ang ugnayan mo sa Diyos. Bakit? Sino ba ang modelo natin ng pakikipag-ugnayan sa kapwa? Ang poong Jesus Nazareno. Di nyo ba napansin ang Ebanghelyo? Ano ang turing ni Jesus sa nakikinig sa Kanya? Ano ang turing ni Jesus sa mga sumusunod sa kalooban ng Ama? Ano ang tingin ni Jesus sa naniniwala sa Diyos? Mapansin nyo, yung ugnayan ni Jesus, sila ang aking ina at mga kapatid. Hindi niya sinabing ibang tao, sila'y mga bisita ko lang. Ang sabi niya, sila ang aking ina at mga kapatid. Kaya kung titignan mo yung katabi mo, kung lalabas ka, ano ang tingin mo sa namamalimos? Ano tingin mo sa mahirap? Ano tingin mo sa naninirang kapitbahay mo sa iyo? Ano ang tingin mo sa kasama mo sa trabaho na masyadong sip-sip sa inyong boss? Ano tingin mo maging sa gumagawa sa iyo ng hindi maganda? Pag sinabi mo na sila'y kapatid ko, kahit sinasaktan ako, masasabi ko sa iyo, malalim na ang ugnayan mo sa Diyos. Bakit? Tayo ba perpekto? Tayo ba hindi nagkakamali sa Diyos? Madalas nga tayo nagkakamali. Pero sa kabila ng pagkakamali natin sa Diyos, anong turing sa atin? Ang aking ina at mga kapatid. Kaya maging ang naninira sa iyo, ang mga taong ayaw sa iyo. Yes, we cannot please everybody. Maging sila na ayaw sa iyo, maging sila na naninira sa iyo, maging sila na napakahirap pakisamahan sa komunidad, pag tinuturing mo at nakikita mo na kapatid mo pa rin sila, o ina o ama, magsasabi na ito sa iyo na malalim na ang ugnayan mo sa Diyos. Bakit din ba? Kasi pag nakikita mo ang isang tao bilang kapatid mo, hindi mo siya gagawaan na masama. Sino rito ang magulang na gumagawa ng masama sa anak? Hindi ba sa kabila ng pagkukulang ng inyong anak, ginagawan pa rin ninyo ng kabutihan? Sino naman dito mga anak ang tinuturing na ibang tao ang kanyang ina o ama? Sino sa inyo rito magkakapatid na pag humingi ng tulong ang iyong kapatid, manunumbat ka? Hindi ba pinaglalabanan natin kahit misama tayo kuminsan ng loob sa kapatid, sa magulang, sa anak? Pinaglalabanan natin maging sa kamag-anak. Isang senyales yun na lumalalim na ang ugnayan natin sa Diyos. Dahil inutos din ng Diyos, ng poong Jesus Nazareno, na hindi lang natin mamahalin ang nagmamahal sa atin. Anong utos niya sa atin? Love your enemies. Do good to those who harm you. Hindi mo napansin? Dahil yun ang sukatan na lumalalim na at malalim na ang ugnayan natin sa Diyos. Halos lahat kayong nagsisimba, tayong nagsisimba. Nasugatan na tayo, nahirapan na tayo makisama. Nagtampo na tayo maging sa sarili nating pamilya. Pero dahil mahal natin sila, kahit may hinanakit o tampo tayo, hindi natin sila tinitiis. Yun lang panghawakan mo. Alam mo ba ang poong Jesus Nazareno na tinuring tayong ina, ama, mga kapatid? Sa palagay nyo, kaya niya tayong tiisin na kung tayo mga makasalanan, tayong nasaktan, tayo na kuminsan hindi na natin alam din ang gagawin natin, ay nakakalaban na hindi natin matikis ang mga mahal natin sa buhay na gumagawa sa atin na hindi tama, maging kamag-anak natin. Lalo ang poong Jesus Nazareno, hindi niya tayo kayang tikisin. Kaya niyang ibigay ang lahat. Kayang-kaya niya na tayo'y pagbigyan dahil tinuturing niya tayong kapamilya.
on my way dito po sa Quiapo, nasundan ko yung isang sasakyan. May nakasulat dun sa kanyang ibabaw sa gilid, sa likod, all things are possible to God. Na habang tinitingnan ko yun, sabi ko, Lord, nananalita ka na naman. Na ang lahat ng dinadaanan naming hirap, dahil tinuturing mo kaming pamilya at tunay na inampun mo kami bilang yung mga anak, lahat ng hirap namin ay kayang-kaya mong sagutin. Walang imposible sa iyo, Panginoon, dahil tinuring mo kaming mga kapatid. Walang imposible sa iyo, Panginoon, kasi minahal mo kami bilang isang pamilya. Kayong lumalapit ngayon sa poong Jesus Nazareno. Wala pong imposible sa Kanya, dahil ang turing niya sa atin ay pamilya. Ikaw ang Kaniyang kapatid. Father, nagkakasala ako, nagkakamali ako. Sino nga ba ang hindi? At doon natin masusukat ang pag-ibig ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, not because we are very, very good. Tinawag tayo ng Diyos, hinirang tayo ng Diyos, tinawag niya tayo sa Quiapo, niyakap niya tayo, hindi dahil mabango at malinis tayo, kundi tayo sa kabila ng sugat ng kasalanan, sa kabila ng kahinaan natin, tinuturing tayo kapamilya ng Diyos. Kapatid, minamahal tayo kahit ano at sino tayo. Di ba kahit ikaw? Ano ba ang gusto mo? Di ba mahalin ka ng kung sino ka talaga? Hindi mamahalin ka ay dahil meron kang ibibigay, meron kang kabutihan? Hindi ba gusto mo tinatanggap ka? Tinatanggap tayo maging sino man tayo at kasama na dyan ang kahinaan natin. Kaya tayo tinawag ng Diyos dahil tinanggap niya tayo maging sino man tayo. Di na tayo kayang yakapin sa baho natin na ibang tao, pero kaya niya tayong yakapin. Kaya sa pagninilay natin ngayong umaga, yes, bakit ba tayo nagsisimba? Dahil sinisikap nating makinig at sumunod sa Kanya. Ano sabi niya? Sino ang kanyang kapatid at ang kanyang ina? Yaong nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ba ginagawa mo naman yun? Kahit nga nahihirapan ka, natulong ka. Kahit nga minsan hindi ka binabati, babati ka pa rin. Hindi tayo gumaganti. Kaya mga kapatid ko, malalim ang ugnayan na natin sa Diyos kung hindi na tayo gumaganti ng pangit doon sa pangit ang ginagawa sa atin. Inirapan ka, smile ka pa rin. Na minsan, nahihirapan ka, pero gagawin mo pa rin. Di ba ang dami dito sa inyong ganon? Binastos, pinahiya. Pero anong ginagawa niyo? Bahala na ang Diyos. Hindi ka gumaganti. Sinaktan ka ng mister mo, sinaktan ka ng misis mo, at ang masakit, siniraan ka ng sarili mong kapatid, siniraan ka ng sarili mong hipag, biyenan, pero nagmamano ka pa rin, bumabati ka pa rin, sinasapuso mo pa rin, at ano sabi mo? Pinatawad ko na sila. Bahala na ang Diyos. Hindi ba marami sa inyong dumadanas nun? At maraming nakaranas nun. Ano kayo? Ano tayo? Kapatid ni Jesus. Bakit? Nakikinig, sumusunod tayo sa Kanya. Kahit nasasaktan tayo, nasunod tayo, nagmamahal tayo, kahit sinasaktan tayo. Patuloy kayong maging kapatid ni Jesus. Tuloy niyo ang pagsunod sa kalooban niya. Sabi ko kanina sa inyo, hindi niya tayo kayang tikisin dahil ang turing sa atin ay kapatid. Lahat ng panalangin mo, lahat ng hinihingi mo,
lahat ng kailangan mo, hindi napupunta sa bingi, kundi napupunta sa tenga at puso ng Poong Jesus Nazareno na nagmamahal at tumuturing sa ating kapatid. Mahal na Poong Jesus Nazareno, di man kami karapat-dapat. Maraming salamat sa patuloy mong pagyakap sa amin. Kahit kuminsan kami, di namin mayakap yung sarili namin. Dahil minsan, di rin namin maintindihan ang ugali namin. Pero ikaw, sa kabila ng lahat, tinuturing mo kaming kapatid. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maraming salamat po. Amen.